Bago ang lahat, ang isa sa pinakamatinding kalaban ngayon ni Kawhi ay hindi si Gerardo, si Mark Ward, kundi isang Pinoy din sa US, si Pablo Torre. Hindi kaya anak to ni Joel Torre dahil after ng trade ni Kawhi sa Raptors, may additional na namang expose si Pablo Torre na di umano sinadya ni Kawhi na piliin talaga ang Raptors na matrade siya. Kasama rin naman kasi ang San Antonio sa gustong puntahan ni Kawhi kaso hindi sila interesado. Madali ring di umanong na-trade si Kawhi papuntang Raptors para maiwasan ni Kawhi at ng Clippers yung issue regarding sa aspiration. Maglalabas na rin kasi ng verdict ang NBA pero hanggang ngayon wala pa. Mukhang nakakalimutan na rin, parang flood control. Pero based kay Pablo Torre, ang chairman kasi ng NBA Board of Governor at siyang maglalabas ng statement ay team owner ng Raptors na mayroong control sa investigation sa Clippers at dito kay Kawhi. Kaya siya rin ang magsasabi na magiging punishment ng team. Kaya ironic lang din na nasa kanya na si Kawhi ngayon. Ang galing din ni Tito Dennis dahil di umano involved na naman siya sa transaction dito kay Kawhi at sa Raptors. Ang pagbabalik naman ni Kawhi sa East, mukhang mapapaiyak ulit si Joel Embiid dahil si Kawhi ang nagpaiyak kay Joel Embiid noong 2019 dahil sa last shot niya. Mostly may iwan sa Raptors mga batang player katulad ni Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett at yung iba pang mga player. So hindi naman wasted team yung Raptors. Dalawang two-way player ngayon ang nasa Toronto, si Kawhi at si Scottie Barnes. Merong average last season si Barnes na 18.7 rebounds, 6 assists, 1 steal, 1 block, 50 and 30%. At naging All-NBA defensive team, kasama din siya sa top 5 ng Defensive Player of the Year noong nakaraang taon. Si RJ Barrett naman merong 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 49 and 33%. Nakilala din bilang isang perimeter defender. Ang Toronto ang number 5 defensive team last season. Na-retain nila yung mga defensive player nila at wala nga lang silang mid-range shooter pero dumating na si Kawhi. Consider pa rin na young player yung Raptors noong nakaraang taon at papasok ng 2027 season. Nung dumating si Kawhi sa Raptors ng 2019, halos kaparehas lang din ng lineup ngayon bago pa yung deal kay Marc Gasol at yung pinaka-veteranong player noon nung dumating si Kawhi, si Ibaka at si Kyle Lowry. Sina Van Fleet at Piolo Pascal Siakam papasok pa lang ng kanilang ikalawa at ikatlong taon. Plus may Danny Green kasing kasama noon si Kawhi sa trade. Saka pa sumingit yung legendary na si Patrick McCaw na pumunta dito sa Toronto noong 2019 din. Based pa sa mga write-ups, ni-retain ng Raptors yung kanilang core lineup na kaya nilang manalo na walang Kawhi dahil sigurado maglo-load management si Kawhi pagdating niya ng Raptors or kapag naglaro na siya sa Toronto. Nasa 35 years old na si Kawhi, mostly parang nasayang di umano yung mga taon niya sa Clippers. Yung first 2 years lang talaga yung magandang run dito kay Kawhi at sa Clippers. Noong 2020, nayari lang sila ng Nuggets dahil nabalikan pa sila sa 3-1 deficit. Nang 2021 naman, nadala ni Kawhi ang Clippers sa pinakamalayong naabot nila sa kanilang history ng team, ang West Finals. Kaso injured na nun si Kawhi, nagkaroon ng ACL injury. Mula 2022 na meron pang isang season doon na hindi nakapaglaro si Kawhi, hanggang first round na lang ang inaabot niya at laging inaabangan kung aabutin ba siya hanggang playoffs or hindi. Naging totally injury prone si Kawhi habang nasa Clippers na maganda pa rin yung nilalaro nila kapag regular season pero kapag dumating na ang playoffs nawawala na siya. Sa 2026 season nag-a-average pa rin si Kawhi ng 28.6 rebounds, 4 assists, 2 steals, 58% sa field at 38% sa 3-point area. Isa pa din sa best two-way player itong si Kawhi. May stretch pa doon na si Kawhi, nakuha pa rin manalo kahit umalis na si James Harden at naihabol pa rin na manalo ng Clippers until top 10 ang standing. Yun nga lang, nalaglag sila sa play-ins. Parang tinamad na maglaro nun si Kawhi eh. Injury prone si Kawhi pero di umano iba ang setup ng East kontra sa West. Sinabi agad ng mga analyst na naging top 5 favorite agad ang Raptors na makaka-challenge sa defending champion na Knicks for next season. Dahil may record si Kawhi na pinatataob lang niya yung mga team sa East. Sino man na all-star or superstar ang naglalaro doon. Ang Raptors din ang nagpasimula ng load management noong 2019 na sinubukang kopyahin ng ibang team.
Kaya gumawa na rin ng rule ang NBA regarding sa load management. Sa Toronto din, nawala na si Masai Ujiri at Nick Nurse. Nawala na din yung ibang player na part ng championship team. 1-day contract nga lang ang pipirmahan ni Kyle Lowry. Pero ang natira sa Toronto, yung mismong GM na nag-set up noong 2019 lineup nila, si Bobby Webster. Ibang landscape na rin ang East. Ang Wizards meron ng Trae Young or kaya sakali Anthony Davis pa. Makakasama din ang Hornets sa Challenger ng East kung maitutuloy nila yung run galing 2026. Ang Pacers naman babalik si Tyrese Haliburton na nakapasok din sila dati ng finals. Ang Milwaukee Bucks hindi alam kung magiging playoff contender. Ang Atlanta Hawks na sa bagong face na ng kanilang franchise. Si Jalen Johnson na ang kanilang top player. Andun pa ang Orlando Magic na playoff contender din. Ang Detroit, sila yung top team noong nakaraang taon sa East at isa lang din ang hinahanap nilang player para makakasama si Cade Cunningham. Ang Sixers nakuha si Jaylen Brown kahit hindi na masyadong makalaro si Joel Embiid. Pero parang naging redundant nga lang yung lineup nitong Sixers. Hindi alam pa kung paano pagsasamahin yung tatlong guards. Ang Cavaliers, andun pa rin. Isa pa rin sila sa top defensive team. Ang Knicks na nag-champion, halos same lineup pa rin lalo na sa kanilang starting unit for next season. Ang Miami meron ng Giannis kaso point guard ang hinahanap nila ngayon at magkasama sa frontcourt ang 83 points Adebayo at Giannis ngayon. Yung Celtics naman hindi pa alam kung magiging pareho pa rin ng mga nakaraang taon at kung meron bang same killer instinct itong si Tatum katulad ng kay Brown. Ironic lang din yung trade nila dito kay Brown at kay Paul George. Si Brown naging live streamer na tapos ang ipinalit sa kanya si Paul George na podcaster. Si Kawhi kasi may career record sa East team na 232 wins at 72 loss sa kanyang buong career. Nakalaban niya ang East team. Ito man ay naglalaro pa siya sa San Antonio or kaya Clippers. Si Kawhi din ay merong 88 and 36 record kontra sa mga East team habang naglalaro naman siya sa Clippers. Nasa 71% winning rate si Kawhi. Sa record ni Kawhi, meron siyang 14 and 9 record kontra kay Giannis. 3-0 naman siya kontra kay Cade Cunningham. 12 and 6 kontra kay Jalen Bronson. 7 and 4 kontra naman dito kay Jaylen Brown. Tabla naman si Kawhi at si Tatum sa 5 and 5. Nasa 3 and 2 record naman siya kontra kay Paolo Banchero. At least medyo bago-bago pa. Nasa 7 and 2 si Kawhi kontra kay Bam Adebayo. Ito ay kapag pareho naglalaro yung dalawang player sa kanilang team. Ang tanging tumalo kay Kawhi so far sa record ay si Donovan Mitchell. Nasa 1 and 3 record si Kawhi kontra sa Cavaliers kapag naglalaro si Donovan. At sa all-time 7 and 6 si Donovan kontra kay Kawhi. Ganong kataas pa rin ang winning record ni Kawhi kapag kalaban niya yung mga East team.